Praise God. This will be your first time. Salamat sa Ginoo, mao ni mong unang panahon. Praise God. Amen. Amen. Well, I do want to just praise the Lord. This is the first church I ever preached in here in the Philippines. So, Salamat sa Ginoo kay mao kini ang unang simbahan nga nakawali ko diri sa Pilipinas. praise God. So, since a year and a half ago, I've been many places, and it's just incredible the doors that God has opened. And I'm always happy to be here this evening. Praise God. Usa sukan niya itong usa ka tuig og usa ka tuig tumang ang milapay. Nakanto na ko nagkalain-lain nga mga kasimbahanan, kawali na ko, pero salamat kayo sa kay ngayon na ako. Praise God. And so this last... Oh, sure. Amen. Praise God. Amen. So this last week, my wife and I celebrated our 1-year anniversary. O nining niyang semana, ang akong asawa ug ako nag-celebrar kami sa among unang tuig nga kato sa anniversary. So, delight ng Dios. So praise the Lord. And we went to Thailand this last week. O dito mi sa Thailand nining aking semana. Sa Thailand o sa Lantay? Thailand. Thailand day. Amen. My eyes were really opened. Ang akong mga mata na aprigyan The need for salvation. sa pagpanginahanglan sa kaluwasan. Many idols in that country. Daghan kayong mga Diyos anang nasura. And many people that need to be saved. Daghan kayong mga katao nga nagkinahanglan og kaluwasan. Amen? Amen. And here in the Philippines as well. O diri sa Pilipinas. All over the world. O sa tibuok kalibutan. Praise God. Layo ng Diyos. So, ablihi ang Biblia 1, chapter 1. O open your Bible sa John chapter 1. Praise God. We're going to start in verse 1. Layo ng Diyos, magsugod na sa bersikulo 1. So, I had another message prepared. Na ako'y laing mensahe nga giandam. But during the worship, the Holy Spirit changed my message. Apan niadtong pagsimba na to, ang Holy Spirit niusap sa akong mensahe. He told me to preach Jesus Christ. Iya kong gisultihan nga akong iwalay si Jesucristo. Remember, Jesus said, the Bible is about Him. Inumdumin ninyo nga sa Ginoong Hesus na Ginoong ang Biblia mahitungod kaniya. The greatest need is for the world to know Christ. Ang labing dako nga pagpanginahanglan mao nga aron ang kalibutan makaila ni Jesus. And the greatest need for the Christian Ug ang labing dako nga pagpanginahanglan sa Kristohanon is to have a deeper understanding of Christ. mao ang pagkabatunog lawom nga pagpanabot ni Kristo. We are believers in Jesus Christ. Mga magtutuota ni Jesucristo. And we believe what the Word says about Kung Jesus. bituo ta sa gisulti sa pulong mahitungod kang Jesus. Remember when Jesus asked Peter, Inumdum mo mo sa gipangutanan ni Jesus si Pedro, who do men say that I am? unsa may gingon sa mga tao nga ako mao? Some say you're a prophet. Ingon sa uban kanila nagingon nga propeta ka. Some say you're Elijah. Ang uban nagingon nga ikaw si Elijah. Jesus said, who do you say that I am? Si Jesus mayngon, ikaw unsa may mong pagtuo kinsa man ko? See, the world says a lot about Jesus. Amin ninyo ang kalibutan nagsulti daghan mga butang may tungod kang Jesus. Some say he was a good teacher, Ang uban nagingon maayo siyang magtutudlo. a good man of history. Usa ka taong maayo sa kasaysayan. But the Bible says he is the Son of God. Apan ang Biblia nagingon siya mga anak sa Dios. And in fact, he is the creator of all things. Ug gani siya mao magbubuhat sa tanang butang. Amen? Amen. So you need to have a proper vision of Jesus Christ. Busa kinahanglan no kabaton ka mo tataw nga pananawon kang Jesucristo. Praise God. And so Peter said, you are the Christ, the Son of the living God. Busa si Pedro nagingon, ikaw mo si Kristo ang anak sa buhay nga Dios. Amen. So John chapter 1 verses 1 through 5. So Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ato sa 5. And then is it okay if someone reads the Messiah and I can read the English? Yeah. Somebody read the Messiah. Sa sinugdanan mauna
Diyos o Diyos ang pulong. Amen. Oh, 1 through 5. Awan to pa. Yeah, sorry. Ang tanang mga butang. Ini siya sa sinugdan upan sa Diyos. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya. Niadtong mga nangahimo na walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Ihagdan niya ang kinabuhi o ang maong kinabuhi mao ang kahayag alang sa mga tao. O ang kahayag nga gadan-an sa taliwala sa kangitnitan o ang kangitnitan wala makabuntog kaniya. Praise God. In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. Ang sinugdanan, sa sinugdanan mauna ang pulong. O ang pulong kauban sa Diyos o Diyos ang pulong. Amen. Magampota. Praise Let's God. pray. Father, Sa Ginoo. I just ask you today that you will speak through your word, through Pastor Ben and myself. God, we thank you for the power and the anointing of your Holy Spirit. God, let Jesus Christ be magnified today. I pray that every person, God, in this place will walk out of here having a true biblical view of our Savior, our Messiah. God, I pray today that every person would receive from heaven whatever the need, God. Lord, this is your house. These are your people, the sheep of your pasture. And so we just give you the glory. Holy Spirit of God, we welcome you now. And we give you the praise in Jesus' name. Amen. 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 So number one, Pero ano? Jesus is God. Si Jesus, Diyos. This is so important. Importante kayo ni. To understand the divine nature of Christ. Atong masabtan ang langit nun nga kinayahan ni Kristo. See, Jesus has two natures. Si Ginoong Jesus, dunay duha ka mga kinayahan. He is the Son of Man and the Son of God. Siya mga anak sa tao o anak sa Diyos. He came to the earth as a man, Miani siya sa kalibutan ingon nga tao. just like you or me. Sama kanimo kanako. And yet, He also came, the divine Son of God. Apan miani siya usab ingon nga langit nun nga anak sa Diyos. God in the flesh. Diyos nga nasa unod. The Bible says, the Word was God. Ang Biblia nagingon ang Ginoo, ang pulong sa Diyos mao ang Diyos. Now, verse 3, Versikulo 3, all things were made through Him, ang tanang butang gihimo pinagi kaniya and without Him nothing was made that was made. o gawas kaniya walay nabuhat nga nahimo. Jesus Christ is the Creator. Si Ginoong Jesucristo mao ang magbubuhat. We believe in the Father, the Son, and the Holy Ghost. Ito kita sa mahal sa anak o sa Espiritu Santo. And we also believe in one God. O yung tuo sa kita o usa ka Dios. And it says, He was with God and He was God. Kung nagingon din nga siya kauban sa Dios o Dios siya. Remember, Jesus said, Father, I was with you before the world was. Nung dumiya si Ginoong Jesus nagingon na mahal kauban ko kanimo sa wala pa ang kalibutan. See, Jesus came 2,000 years ago as a man. Miani si Ginoong Jesus 2,000 katuig milabay ingon nga tao. But He was eternally with the Father from the beginning. Apan sa walay katapusan kauban siya sa mahal gikan pa sa sinugdanan. He never stopped being God. Wa siya mohonong sa pagka-Dios. He simply added humanity. Gidugangan lang niya ang pagkatao ang iyang pagka-Dios. This is the power of the gospel. Mao kini ang gahom sa mayong balita. That God would step down into this world. Nga ang Dios manaog ganing kalibutan. Amen? Amen. His name is Emmanuel, God with us. Ang iyang ngalan Emmanuel nga nagpasabot ang Dios nga nakig-uban kanato. That He would step from the glory of heaven into this world of darkness. Gipadala siya gikan sa kahimayaan kasanag sa langit ngadto ning kalibutan puno sa langit niya. Look what it says in verse 14. Apan nagingon sa bersikulo 14,
if someone would like to read the Messiah, O naimubasa sa Bisaya, o ang pulong na himong tao, o nagpuyo kauban ka nato, o atong nakita ang iyang dagway nga sama sa dagway sa bugtong anak sa Dios. Amen. Kainom na kita sa itong bersikulo, ano Praise God. Kung kasama, you want me to read? Paabot ko bubang basa po doon. O ang pulong na imong tao, kung ipon ka namo, nipuyog siya na puno sa grasya o sa kamatuguran. Kung among nakita ang iyang himaya na ingon sa pagadawangon sa bugtong anak, ikan sa amahan. Amen. And the Word became flesh and dwelt among us. O ang pulong na himong unod, o nagpuyo kauban ka nato. Think about the glory of that. Una-una, pag-ayo ang himaya niya na. Jesus Christ came in the flesh. Si Jesu Cristo may anhi diha sa unod. He came in the likeness of men Bianhi siya nga sama sa tao. so that he could die for the sin of the world. Aron magkapakamatay siya alang sa kasalanan sa kalibutan. Amen! Amen? Amen. This is powerful. Magdamanan kayo ng pulungan. So he is God. Go to 1 Timothy chapter 3. Sa 1 Timoteo Kapitulo 3, And we will go to verse 16. Let me check if that, yeah. 1 Timothy 3:16. ang 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16, And I'll read the English real quick. akong basahan ng English. Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the Spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Someone would like to read Messiah. Sa walay pakiglalis, dako kayong misteryo sa Dios. Ang Dios sa padayag pinagi sa unod na gidawat diri sa kalibutan unya padayon ngadto sa kaymayan. Praise God. So it says, God was manifested in the flesh. Usa nagingon ang Dios sa padayag pinaagi sa unod. If anyone tells you that Jesus is not God, Kung doon na may tao magingon kanimo nga dili si Jesus Dios, that is a doctrine of demons. mao kanay doktrina sa demonyo. We can disagree about certain things, Mahimo magsinupakay ta may tungod sa ubang mga butang. but if you get the person of Christ wrong, Apan kung imong makabaton kag sayop nga pagkaila sa persona ni Jesus, then you have a Jesus who cannot save. If you get Jesus wrong, you have a Jesus that doesn't save. o sayop ang imong pagkaila ni Jesus na nakay Jesus nga dili makaluwas. The Bible says there are many false Christ. Ang Biblia nagingon nga dunay daghang mini nga Kristo, There are false gospels. daghang mga mini nga mga balita. But only the Jesus of the Bible can save you. Apan si Jesus lamang sa Biblia mao'y makaluwas nimo. Amen! Amen. The Word made flesh. Ang pulong nga nahimong unod. Now, why is this important? Ano importante man eh. See, Jesus received worship. Ganinyo si Jesus nagdawat og pagsimba. Jesus said things that only God can say. Si Jesus nagsultig mga butang nga Dios ra ang makasultig. Jesus said, "Come unto me, all of you that labor and are heavy laden." Ningon si Jesus, umari kamong tanan kanako, kamong nabugatan o naghako og nabugatan. And I will give you rest. Kaya papahulayan ko kamo. I will give you rest for your soul. Dagahan ko kamong pahulay alang sa inyong kalag. A mere man cannot give you rest for your soul. Ang usa ka tao lamang di makahatag pahulay sa inyong kalag. But the divine Son of God can give you rest. Ang panangalit ng anak sa Dios makahatag ninyong pahulay. Amen! Jesus said, "I am the light of the world." Si Jesus pingon, ako ang kahayag sa kalibutan. He said, "If you believe in me, you will not walk in darkness, Ningon siya kung mutuo kamo kanako, di kamo maglakat sa kangit-ngit. but you will have the light
of life. Apan makabaton kamo sa kahayag sa kinabuhi. A mere man cannot give you the light of life. Ang ordinaryong tao dili makahatag nimo sa kahayag sa kinabuhi. But the God-man, Jesus Christ, Apan ang Dios nga tao nga si Jesucristo, He can give you all things. siya makahatag kanimo sa tanang mga butang. Because the Word says, in Him is the fullness of the Godhead bodily. Tungod kay ang Biblia nagingon nga diha kaniya ang kinatibukan sa pagka-Dios diha sa iyang lawas. Praise God. So Colossians chapter 1. Kolosas kapitulo 1. Praise God. Amen. So verse 19, Versikulo 19. and then give me just a second. I had another one. Lord, where was the other one? Oh, no, sorry. That's right. Verse 15 and through verse 17. Verses 15 through 17. Kolosas 1, 15 ngadto sa 17. And if someone would like to read the Messiah. Palihog basahan sa Cebuano. Ikaw na lang ma. Ito to? Ako kitsi. Kolosas 1, 15 ngadto sa 17. Siya mao ang nagbuhay sa dili makita nga Dios, ang panganay sa tibuok nga kabuhatan, kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang, diha sa langit ug dinhi sa yuta, makita ug dili makita, mga lingkuranan nga harianon ug kagahom o pamunuan o pagbulutan. Ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya. Siya mauna sa wala pa ang tanang mga butang ug diha kaniya ang tanang mga butang ipakapot. Siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Siya mao ang sinugdan, ang panganay nga gikan sa mga nangamatay aron nga diha sa tanang mga butang siya mahimong kinalabuan sa tanan, kay ang diha kaniya nahimuot sa pagpuyo 17 na tama. Sinabi naman to. Praise God. So, So ng Diyos. again, we see He is the Creator. Dili ato na sa makita nga siya mao ang magbubuhat. In verse 16, it says, all things were created through Him. Ngayon sa versikulo 16, ang tanang butang na mugna pinaagi kaniya. Verse 17, and He is before all things. Ug unya nagiyon ang 17, una siya sa tanang mga butang. Amen? O sa wala pang mga butang na siya lang. This is the supremacy of Christ. Kung mo kini ang pagkalabaw ni Kristo, You have to see Him in His glory and majesty. kinahanglan imo siyang makita diha sa iyang himbaya o kagahom. That's why so many love Christmas time. Mao na hinungdan nga daghang kay ganahang Pasko. They love the baby Jesus. Kaya naigugma sila, mahal nila ang bata nga Jesus. And praise God, He came as a baby. Salamat sa Diyos, piani siya ingon nga bata. But they forget about the Lion of Judah. Nalimot sila nga ang leon sa Huda. They forget about the Alpha and the Omega. Nalimot sila may tungod sa sinugdanan o katapusan. They forget about Christ, the Son of God. Nalimot sila nga si Kristo mao ang anak sa Diyos. Now, Colossians 2, verses 9 and 10. Kolosas 2, versikulo 9 ug 10. Praise God. Ha, ikaw na lang manang. Verses 9 and 10, Colossians 2. Colossians 2, 9 and 10. 9 and 10. 9 and 10, diba? Kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bugos kinatibuknan sa pagka-Dios o sa kinakuy nangatugog kamo diha kaniya nga mao ang ulo sa tanang pamunuan o kagahom. Amen. In Him is the fullness of the Godhead or the deity. Diha kaniya ang kinatibuk-an sa pagka-Diyos. The full
power of God Ang dwells. kinatibukan ng gahom sa Dios, That's why every demon trembles at his name. mao na inungdan nga ang tanang mga demonyo mangurog sa iyang ngalan. That's why sickness must flee at the name of Jesus. Mao nga ang malatian kinahanglan mo kalagi sa ngalan ni Jesus. That's why sin can be forgiven in Christ. Mao na inungdan nga ang sala mahimong mapasaylo diha kang Kristo Jesus. Because the fullness of God is in him. Tungod kay ang kinatibukan sa Dios ana kaniya. Praise God. Number 2, Jesus is the Lamb of God. Kaduha si Jesus mao ang kordero sa Dios. Now, in the Old Covenant, Sa daang pakigsaan, there was a sacrificial system. dunay sistema sa sakripisyo. And it was a continuous process. Usa kini ka mapadayonon nga gibuhat kanunay. The blood of the innocent being spilled for the guilty. Ang dugo sa inosente iula para sa makasasala. And here we see in John chapter 1, Ug atong makita sa Juan kapitulo 1, verse 29, bersikulo 29, the next day John saw Jesus, ug sa sunod nga adlaw si Juan nakakita kang Jesus. and he said, Ug siya mingon, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." nanawa ninyo ang kordero sa Dios na magakuha sa tanang sala sa kalibutan. Jesus is the Lamb of God. Si Jesus mao ang kordero sa Dios. The cross was not an accident. Ang cross dili kini aksidente. The Bible said he was slain from the foundation of the world. Ang Biblia nagingon nga gipatay siya diha sa patukuranan sa kalibutan. Before God created the world, Sa wala pa buhata sa Dios ang kalibutan, he knew that he would send his son naibaw na siya daan nga kinahanglan iyang ipadala ang iyang bugtong anak to suffer the cross. aron sa pag-antos dito sa cross. Jesus came for that purpose. Si Jesus may ani para sa maong katuyuan. Whenever they came to arrest him, Matag panahon nga moana sila aron sa pag-aresta kaniya. they said, "Are you Jesus whom we seek? Ngayon, Are you Jesus that we are seeking?" ikaw ba si Jesus nga among gipakita? And Jesus said, "I am." O si Jesus mingon, ako mao. And the soldiers fell backwards to the ground. O ang mga sundalo nangatumba paingon sa luyo ngadto sa yuta. And Jesus said, "I can call 12 legions of angels Mingon si Jesus pagkatawag kog 12 ka legion sa mga anghel and destroy everything." aron sa paglaglag sa tanang butang. And yet he willingly laid down his life. Apan uban sa pagkamasinugtanon iyang gihatag ang iyang kinabuhi. The Bible says, as a lamb, he opened not his mouth. Ang Biblia nag-ingon no sa kordero wala niya ableha ang iyang baba. Now, how does Christ on a cross save us? Unsa man sa Kristo nga naa sa cross ang pagluwas kanato. See, every one of us have sinned against God. Matag usa kanato nakasala batok sa Dios. Have you ever told a lie? Namakasukan, Have you ever been angry with your brother? nasuko makasukan sa imong igsoon. Prideful? Prideful? Pride? Punong garbo. Mga maritis o maritus? Tapi andan ko. Amen? See, compared to each other, we're pretty good people. Kung ikumparar ta sa usag-usa, makaingon ta mas maayo gyud ko. But in the presence of a holy God, Apan atubangan sa balaan ng Dios, we have sinned. nakasala ta. We cannot have fellowship because our sin has corrupted us. Wala kita'y panagiusa kauban sa Dios tungod kay atong mga sala, miguba ka nato. But Jesus Christ came as a man Apan si Jesucristo may anhi, ingon nga tao, in the flesh, diha sa unod, and he lived a perfect life. ug nagkinabuhi siya sa usa ka hingpit ng kinabuhi. He was tempted, yet he never sinned. Gitintal siya pero wala gyud makasala. He was spotless.
Wala gyud siya lama. And that's why he could die on that cross. Mao hinungdan nga pwede siyang mamatay dito sa cross. As a man, he could die in our place. Ingon nga tao makapakamatay siya sa atong dapit. And as the eternal Son of God, he had the power to do it. O ingon nga eternal nga anak sa Dios aduna say kagahom nga mohimo niya na. And that's why the Bible says we have redemption through his blood. Mao na hinungdan ang Biblia nag-ingon nga aduna kitay pagkalinukat pinaagi sa iyang dugo. Because when you trust in Jesus Christ, Kay kung musalig ka ni Jesucristo, he takes your sin kuhaon niya ang imong mga kasalanan. and he washes it at the cross. Unya iya kini hugasan dito sa cross. And he gives you his righteousness. O gatagan kaniya sa iyang kaugalingong pagkamataron. A righteousness that's not your own. Usa ka pagkamataron nga dili ikaw tagiya. You didn't earn it. Wala ka ni trabaho aron makabaton ni ana. You didn't pay for it. Wala ka magbayad ni ana. You simply received it by faith. Mas simple lang paagi imo kining dawaton pinaagi sa pagtuo. Abraham believed God and it was accounted for righteousness. Si Abraham mituo lang sa Dios o iya giisip siya nga mataron. We are justified by faith. Gimantaron kita pinaagi sa pagtuo. That's the glory of the cross. Mao kana ang himaya sa cross. It is finished. Tapos na, umana. Amen? Amen. It's the blood of Jesus Christ. Ang dugo ni Jesucristo, That's why he was called the Lamb of God. mao kana hinungdan nga gitawag siya kordero sa Dios. Because a lamb would spill their blood. Tungod kay ang kordero upaula sa iyang dugo. But the Bible says the blood of bulls and goats cannot take away your sin. Apan ang Biblia nagingon nga ang dugo sa baka o kanding dili makakuha sa inyong sala. That's why the sacrifices were every year, every month, all the time. Mao na hinungdan nga isubli-subli ang paghalad kada tuig o sa tanang panahon. But the Bible says once at the end of the age, Apan ang Biblia nagingon kausa sa kaulahian mahadlaw. Jesus appeared to suffer for the sin of the world. Si Jesus ni pakita aron sa antos alang sa kasalanan sa kalibutan. One time. Kausara. Amen. Amen. So he is the Lamb of God. Mao nga siya mao ang kordero sa Dios. Praise God. Jesus is also the Good Shepherd. John chapter 10. Si Jesus mao usab ang maayong magbalantay sa Juan kapitulo 10. 10 verse 11. 10 versikulo 11. I am the Good Shepherd. Ako ang maayong magbalantay. The Good Shepherd gives his life for the sheep. Ang maayong magbalantay mo hatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga karnero. Now, how many of you remember King David? Pila man ninyo nakainumdum ni Haring David? The man after God's heart. Sa itong taong giingon nga nag-apas sa kasing-kasing sa Dios, sama o kasing-kasing sa Dios. David had a revelation of God. Si David adunay pananawon o adunay pinadayag may tungod sa Dios. He understood his character. Nakasabot siya sa kinaaya sa Dios. David even feared the Lord. Si David na ase kahadlok gani sa Dios. He was a man of faith. Tao siya sa pagtuo. He was a man of worship. Tao siya sa pagsimba. And he was a man of God's word. O tao sab siya sa pulong sa Dios. And the most famous psalm, O ang labing dungganan kayo nga awit, Psalm 23, mao ang Salmo 23. David said, "The Lord is my shepherd." Si David mingon, ang Ginoo mao ang akong magbalantay. He had a vision or an understanding of who God is. Doon siya pagpanabot kung kinsa ang Dios. A shepherd speaks of ownership. Kay ang pagka magbalantay, nagpasabot nga siya mo'y tag-iyas karnero. The shepherd speaks of protection. Ang magbalantay, mangita o pagkahimpit. The shepherd speaks of provision for the sheep. Naghiskot kini o pagkahimpit o provisyon alang sa mga karnero. And he is the one who gives guidance to the sheep. Ug siya mo sab ang naghatag o
giya alang sa iyang mga karnero. The sheep follow the shepherd. Ang karnero musunod sa magbalantay. Praise God. He says in John 10, verse 4, Sa mga Juan Kapitulo 10, versikulo 4, and when he brings out his own sheep, sa diya ngayon ang dadon ang iyang kaugalingong karnero, he goes before them, mag-una siya kanila. and the sheep follow him, Ug ang mga karnero musunod kaniya. for they know his voice. Tungod kay nakaila sila sa iyang tingog. And later on, Jesus said, my sheep know my Ug voice. sa unahan naingon siya nga akong karnero nakaila sa akong tingog. See, Jesus Christ will speak to you. Si Jesucristo makigistorya kaninyo. He will speak by his word. Makigistorya siya pinaagi siyang pulong. He will speak by the Holy Spirit. Makigsulti siya pinaagi sa Espiritu Santo. He will speak through your pastor. Makigistorya siya pinaagi sa inyong pastor. And the voice of God is God's love for you. Ug ang tingog sa Dios mao kana ang gugma sa Dios nganang kaninyo. Have you considered God's voice? Inyo bang ihatagan og pagtagad ang tingog sa Dios? That God loves you, that He would speak to you. Nga ang Dios ay gugma kaninyo nga makigsulti siya kaninyo. See, we have a God who's alive, Doon na kita'y Dios nga buhi. a God who is present. Ang usa ka Dios nga ana kanunay. Amen. Praise God. And He is the good shepherd. Ug siya mao maayong nagbalantay. Praise the Lord. And then Jesus Christ is the healer. Ug si Jesus mao usab ang mananamba. The Word of God says, the Lord forgives all your sin, Ang pulong sa Dios nabigon pasayloon sa Ginoo ang inyong tanang makasalanan and He heals all your ug diseases. iyang giayo ang inyong tanang nabalatian. And Jesus said in Luke 4, Si Jesus nagingon sa Lucas Kapitulo 4, the Lord has anointed me to preach the gospel to the poor. ang Ginoo nagdiog kanako aron sa pagwalis may balita ngadto sa mga kabus. He has sent me to heal the brokenhearted. Iya akong gipadala aron sa pag-ayo sa mga naggunog ng kasing-kasing. And in Acts 10:38, He healed all who were oppressed by the devil. O sa mga buhat Kapitulo 10 versikulo 38, iya giayo ang tanan nga mga gisamok sa yawa. He can heal your body. Iyang ayon ang makaayo siya sa inyong mga lawas. He can heal your broken heart. Makaayo sa inyong nagunog ng mga kasing-kasing. And He can drive out every demonic power from your life. Makaabog siya sa tanan ng mga demonyo nga kagahom gikan sa inyong kinabuhi. See, in Him, all things consist. All things are in Christ. Ang tanang butang anaa kang Kristo. Amen. So, today, my encouragement to you is to look to Jesus Christ. Usa nga akong pagdasig kaninyo nga mao na nga lantaw gyud mo, mututok gyud mo sa atong Ginoong Jesucristo. We are believers. Mga magtotoo kita. And yet so many of us get distracted. We get distracted from God's presence. Apan daghan kanato nga ma-disturbo ang atong pananaw gikan sa Ginoo. We get focused on everything else but Jesus Mas Christ. sentro nato ang atong mga una-una ug kasing-kasing sa uban pang mga butang gawas lang kang Ginoong Hesus. And your life should be consumed with the person of Jesus Christ. Kinahanglan yun nga ang atong mga kinabuhi mabira yun sa persona sa atong Ginoong Hesus. Amen. So, as we close today, I want to go to one last scripture. Usa sa atong magtapos karon tanaw ko usa pa ka katapusan nga kasulatan. John 14, verses 12 through 14. Juan 14 versikulo 12 ngadto sa 14. As believers in Christ, we are called to follow His example. Ingon nga magtotoo ni Kristo gitawag kita aron mosunod sa iyang ehemplo. Not only God's character and God's love, God's character and His love,
Dili lang kay ang kinaiya sa Dios ug iyang gugma, but also the power of God. kundi ang kahumusab sa Dios. We are called ambassadors of Christ. Tawag kita og mga sumusunod ang mga pinadala ni Kristo. We are called the salt of the earth, Itawag kita asin sa kalibutan, the light of the world. ang kahayag sa kalibutan. And he said, you will be my witnesses Ug niingon siya, kamo akong mahimong akong mga saksi. when the Spirit of God is upon you. Sa diyan mapuno kamo sa Espiritu Santo. So as a believer, you should understand Christ. So ingon nga magtotoo, kinahanglan masabtan yun ninyo si Kristo. And you should be able to tell others of His glory. Ug nga makahimo gyud kamo sa pagsulti sa uban may tungod sa iyang himaya. Praise God. So if someone would like to read verses 12 through 14, that'll be our last scripture. Praise the Lord. Juan kapitulo 14, versikulo 12 ngantos 14. Juan 14, versikulo 12 ngantos 14. Pagkatinuod sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga ang usabi kanako magahimo usab sa mga buhat nga akong ginabuhat. Ug labi pa gani kadagkong nga butang kay dinhi ang iyang pagabuhaton kay moadto man ako sa amahan. Kung bisan unsay inyong pangayoon pinaagi sa bungalan pagabuhaton ko kini aron ang amahan pasinunggan diha sa anak kon pinaagi sa akong ngalan mangayo kamong bisan unsa kini akong pagabuhaton. Amen. 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 Jesus said, the works I do, you will do also. Ingon si Jesus nga mga buwan nga gihimo inyo sa buhaton. If we believe in God's power, Kung mutuo ta sa kahum sa Dios, then let us go out into the world and declare Jesus Christ. nan kinahanglan mo adto ta sa kalibutan ug atong ideklarar sa Ginoong Hesus. Let us step out in faith Kinahanglan mahimo taglakang sa pagtuo. without fear, Way kadlok. knowing that God is with us. Uban sa kasayuran ng Dios kauban kanato. Because there's a whole world of lost souls. There is a world of lost Tungod kay souls. dunay kalibutan nga puno sa mga nangawala nga mga kalag. And the answer is Jesus Christ. O ang tubag niya na mao si Hesus Kristo. Jesus came to seek and to save the lost. Si Jesus miani aron pagpangita o pagluwas sa mga nangawala. And He calls us to preach the gospel. Ug gitawag ta niya aron atong iwali ang may balita. He calls us to pray for the sick, Gitawag ta niya aron pag-ampo sa mga to masakiton. reach out to the brokenhearted, Aron sa pagkamot sa mga dunay nagunog nga kasing-kasing. and let them know there is a God in heaven Ug ato silang paibawon nga dunay Dios sa langit. who is working in their life, Nga nagpamuhat diha sa ilang who kinabuhi. loves them, Nga naigugma kanila. who is willing to forgive, Nga gusto mong pasaylo. and who has all power in the name of Ug Jesus ikaw Christ. nakabaton sa tanang kagahom sa ngalan ni Jesus. Amen. Do we believe that? Tuo ta na Amen. Jesus Christ is alive. si Amen. Jesus buhi. Praise God. So, as we close today, I want to welcome you all, anyone that would like to, if you need healing, if you need healing of your heart, your mind, salvation, whatever your need, I would love to see you come forward today, and I'd be happy to lay hands or to pray with you as we worship God, because I believe Jesus is here today. Sa Amen. atong pagtapos karon kung doon na may usahan ng nanay pagpanginahanglan. Kayuhan man, kaluwasan man, kabaguhan man. Gusto ko ngayon yung muarin mo dito sa tubangan kay mag-ampo ko para ninyo karon. Kay nias Jesus karon din. Praise God. And even if you're here and you need a refreshing from the Lord, I would love to pray over you. O bisag ang tuyo nimo nga muari ka aron nga makabaton ka pagka kanang kapresko diha sa imong relasyon sa Ginoo. Ako ka gusto kong kaampo para nimo. Amen. Glory to God.